Hi, good morning. Good morning, mga mommy squad. This is day 26 of level 4 lockdown dito sa New Zealand. Ayan. So, nakita niyo naman sa title below, sasagutin ko ang isa sa mga katanungan ng ating mga viewers. Ayan. So, kachat ko siya kagabi. Actually, sabi niya, it's gonna be helpful kung masasagot ko ang mga katanungan niya. And ang tagal ko na rin hindi nakagawa ng video na ganito na all about us and all about New Zealand. Ano ba mga ginagawa ng ibang Pilipino actually dito, you know, to get the job, how, you know, kung paano ba sila namumuhay. Very simple. Ako, actually, pinapakita ko lang yung everyday na ginagawa namin. Yung mga everyday struggles din namin, hopefully nakakatulong din sa inyo. But I think this one is gonna be a good help. For the partnership visa, kadugtong ito nung isa sa pinakauna kong video. Okay, sa partnership visa kasi, you have an open work visa. Kunwari na-approve na yung partnership visa ninyo, you will have an open work visa, which means, okay, yung visa ninyo sa natalakay ko doon is, sorry, is kasing tagal ng visa ng asawa ninyo. So, kung nag-expire yung visa ng asawa ninyo dahil sa work visa siya, ganun din kayo. But the difference here is you're an open work visa. You are allowed to work sa kahit anong industry. But, si hubby po, okay, hindi siya pwedeng mag-work, okay, sa ibang industry. Kung ang in-applyan niya dito ay sa farm lang, ang industry niya ay sa farm lang, then dun lang po yung okay, work na pwede niyang puntahan. The difference is napakaganda para sa mga partner. It's just because it's an open work visa. It means you're not stuck working in the farm. You're not even stuck at home. And yun, makakatulong ka working for the family and at the same time, makakatulong ka rin for the community. Yun yung pinakamaganda din, no? Na pwede nating gawin. But, dahil nga may time tayo, syempre, isingit ko sa inyo, okay, mag-makeup lang ako, very, very light. Yung ginagawa ko ngayon, na makeup sa bahay, okay, para hindi naman feel na hindi ako lumalabas or hindi feel na lagi na lang kaming nandito sa house. This is actually my makeup kit, my medicine kit, my emergency kit sa work. So, I use this every time magpalit ako ng bag, I put it in there. This is one of the gifts from the inang. So, thank you, Jack. Hey, Jack to galing. Really nice. So, mga pang-emergency gamot na kailangan lagi kong dala. And yung very, very simple makeup ko lang. So, balik tayo. Paano ba? Ano ba? First and foremost, hindi, yung trabaho ko ngayon, that is not my first job. Actually, my first job is, okay, a supermarket assistant. So, supermarket assistant is the one yung mga nagsishelf sa grocery. And at the same time, yung mga sa counter, yung nag-finish ng mga grocery items inyo. So, dun kayo din nagbabayad. So, yun yung first na work ko. And kulang-kulang isang taon din ako doon. Sa Hanmer Spring ako nag-work. Nung time na yon, okay, tama ba? 20 to 25 minutes ang travel time. Going there from our place. Okay, pinili ko siya dahil unang-una ang Hanmer Spring is a tourist spot, one of the tourist spots here in New Zealand, and isa siya sa mga main tourist spot. Well, actually, it is only the pool na yung tourist spot because meron siyang hot pools. Pero dahil nga tourist spot siya, alam niyo yung village, pinaganda na talaga nila, ginawa na talaga nilang, you know, touristy. Ginawa na talaga nilang part ng tourism yung village nila na napakagandang maliit na village, and every time na nag-snow doon, makikita niyo yung snow sa my village. Basta ang gandang maliit na town, very nice. Alam niyo kung may chance na titira ako, kung papipiliin ako if I'm one of the richest, one of the richest talaga. If meron yung kaya ko nang bumili ng house, ng extra house, okay, hindi lang yung main house. Kasi ang iisipin ko syempre yung, kung bibili man ako ng bahay, syempre ang iisipin ko, yung makakaano sa amin, yung maluwag ba sa amin. Maluwag sa work ni Joey, maluwag sa school ni Sofia, hindi yung ganun kalayo. But anyway, if I will buy an extra house at magkaroon ako ng extra pera, why not? Bibili ako ng bahay dun sa Hanmer Spring. At gagawin ko siyang holiday home. Diba? Pag bet kong mag-holiday, umalis sa stress ng city, umalis sa stress ng farm, you know, that one is a good place, a small village, but it's really nice.
Okay, balik na tayo. So, maraming work doon. So, first case, pumunta kami ng mga friends namin dati. Doon sa doon sa Foursquare na yon, wherein namasyal lang naman kami actually dun sa Hanmer Spring Pools. But then, nagpasa ng CV, hindi actually nagpasa kasi madalas may binibigay sa yung form, mag-fill up ka. So, hindi ako nagpasa ng CV, nag-fill up ako ng form, tinawagan ako, if I'm available, then you can start now for training, ganito, ganyan. Ganun lang kadali, actually. Pwede ka magdala ng CV if you really wanted to look for certain jobs, and ang gusto mo yung, gusto mo na 100% pwede kang makuha is bring your CV as well para ipakita kung ano ba yung capability mo. Pero most likely, sa mga ganong jobs, very small jobs na hindi na sila naghahanap if you are college graduate or a uni graduate or kung ano man yung natapos mo. Yes, ganun lang yung kinukuha nila. So, yun lang. Nag-fill up lang ako and then they asked kung saan ako nakatira, if I have a daughter. Yun ang isa sa pinaka-importante dito because they are thinking on families. So, they're thinking, okay, may anak ka, pumapasok na ba siya sa school? Kasi malaki din yung chance na pag pumapasok na yung bata sa school, mas makukuha ka nila. Kasi yung time ba, kung meron kang maliit na bata, iisipin nila saan mo siya ipapaalaga. So, hindi lang ikaw, okay? It's a package deal. Pag babae, pag dito, sa amin. May mga iba din naman yung policy nila. Pero, sa mga napasukan ko, yan yung mga unang tanong, do you have a daughter? Do you have a child? If I said yes, ilang taon na siya? Is she going to school? Kung sakaling may work ka, where are you planning to send her or him? Yan ang unang tatanungin nila sa'yo. So, to cut the story short, nakapasok po ako dun sa work there for around 6 and more than 6 months. Napakagandang place, hindi siya stressful, magpuput ka lang ng shelves, no big responsibilities. Tatapusin mo lang yung sa cashier, very normal, it's not a big of a work, it's a really good job actually. But then, yung travel time ko every day is kulang-kulang 1 oras, which is sana nakakapagpahinga na ako sa bahay if I'm not traveling that far. 'Di ba? And yung time din na yon, syempre, pagka hindi pa ako tapos sa work, napupunta si Sofia sa babysitter. So, isa din yon na iniisip ko. And at the time, maliit pa si Sofia. Madalas umiiyak pa siya. But, hindi na ako nakapag-makeup, mukhang tinamad na ang besh nyo. But, anyway, yun na nga. Simulan na nga natin ang makeup habang simulan natin sa eyebrow. So, we're doing this habang nagkikwento ko, no? So, ayan. Ang hirap nga lang talaga pagka may baby ka or pagka may anak ka is looking for that perfect job for you. Napaka-perfect na sa akin yung Foursquare. It's a really nice job. But then, hindi siya kaya talaga ng powers, ng isang mom kasi malayo siya. And then, yung time niya, most likely 9 hours. Ako doon, 8 to 9 hours a day, 5 times a week. 2 days ang pahinga. So, most likely, pagka may weekend ako, hindi ko naalagaan si Sofia ng weekend. So, hahanap pa rin ako na magbe-babysit sa kanya. And yung minigay nilang shift sa akin is a night shift. So, mag-work ako by 11 o'clock, uwi ako by 8 o'clock. So, si Joey, siya na kumukuha kay Sofia. But most likely, nakukuha ni Joey si Sofia around 7 kasi busy din siya sa farm. And after nun, may niluluto naman na ako hanggang dinner. But then, syempre, aantayin pa nila ako. Around 8 na ako makaka-uwi, around 8, 8:30, and then, ayun, yun yung difference niya, yun yung mahirap. So, I'm using a Nichido. Ang tagal na nito sa akin, grabe, kailangan ko na siyang ubusin. So, I have the Nichido, lagi pa rin, and paubos na siya, bala ko na siyang palitan. So, after nitong lockdown, papalitan ko na yung mga makeup kit ko. Yung laman ng makeup kit ko, papalitan ko na. Buy na ako ng mga new. Yung iba, matagal na din sa akin. Yung iba, hindi naman. So, gamit ako ng spoolie to clean it up. So, ganito lang kasimple yung eyebrow routine ko. So, yun na nga mga besh.
After nun, nagpahinga ako ng 6 months wherein I started my YouTube career. YouTube career talaga. Ang social. So, yun na nga. Sinimulan ko ang pag-YouTube. And then, after another month, 6 months ata, I did look for a job again. And I said, okay. So, I feel like hindi ko kaya magstay lagi sa house. So, naghanap ako ng work. So, napunta ako sa industry naman ng hospitality. So, here's sa hospitality. Wala akong experience. So, kahit naman dun sa ano ko, wala akong experience. Pero kinuha nila ako kasi tinrain nila ako. As long as you know how to communicate as well, maintindihan mo sila, maintindihan ka nila, walang problema sa kanila. And then, after that, na-find ko yung job ko. Actually, sobrang lapit na lang. 11 minutes drive from my place. So, which is really, really nice. And ang lapit lang sa school ni Sofia. So, pag dinadala ko si Sofia sa akin, naglalakad na lang siya papunta ng school niya. So, ganun lang. Easy life lang ang meron kami ngayon. So, kaya ayoko ding bitawan tong work na to. Because marami siyang benefits sa akin. Okay? Kahit na hindi ganun karami yung time ko, but the benefit it gives to me is mas malaki. Unang-una, syempre, pag may work ka, may sense of accomplishment ka sa sarili mo, mentally, and then at the same time, you have sense of purpose. Yun yung isang way, isang cope-up mechanism talaga ng mga OFW families is both of the parents are working. It's just because of the sense of purposeness. Kasi pagka ikaw lang naman sa bahay tapos wala ka pang relatives na kausap mo, wala kang relatives na kasama mo nakatulad sa Pilipinas, or hindi kayo vibes ng kapitbahay mo para makipagchismisan ka, well, you don't have actually any purpose in life. Yun yung madalas, okay, na nangyayari. But now, kaya nagtatrabaho yung mga parents dito or yung couple, it's just because wala naman sila talagang gagawin sa house. Like me, marami naman gagawin dito sa bahay, but the sense of purpose, it's just the purpose of being mom, which is, you know, mami ka nga, asawa ka nga. Okay, so you know the routine, but getting another routine is one way better than another. But, okay, so yun na yun. Ang unang tanong sa akin ng amo ko ngayon, nung in-interview niya ako, my first interview, is, do you have any experience on hospitality industry? And sabi ko, nothing. Like, I'm a blank piece of paper. I don't have any. Okay, I don't have any experience on hospitality. But sabi niya sa akin, are you willing to learn? And I said, I am willing to learn. I'm willing to learn new stuff. Learning new stuff is actually really good for you and for your mental health. Yan yung unang sagot ko sa kanya. And sabi niya sa akin, do you think you can do serving people? And I said, I think I can. I can speak not really fluently, but I can speak in English and I can understand English as well. So, nung in-interview niya ako, syempre, tinignan niya kung paano ako nagsalita ng English as well. Kasi isa yon sa importante. And unang binigay niya sa aking work is sa front. Sabi ko, I'm not a barista. Kasi coffee talaga ang first. And sabi niya, no, you don't need to be a barista to learn this. Pero merong isang barista na barista registered talaga dun sa cafe. So, yan, tinuruan niya ako. And then, after pa nun, I think they saw potential. Humanap sila na magtitrain sa akin, which is really, really nice of them. Because they really knew that I really like what I'm doing. Fan ako ng coffee, drinking coffee, mga besh. Okay, fan ako ng coffee. Alam niyo yan, sa Pilipinas, di pa coffee shop, alam niyo na yan. So, fan ako ng coffee. So, I find it really interesting because this is a new thing for me. And pagka nakita naman nila yung potential mo, yun, tutulungan ka naman nila eh. Hindi lang naman naiiwanan ka nila sa ere. This is really good here kasi pag ikaw nakitaan ng potential, hindi ka nila hinihila pababa. They're helping you to get through it. And siguro nasa 2 years na ako nang working sa kanila and I'm one of their managers. So, nag-duty manager ako sa kanila pag wala yung amo ko. So, which is really nice dahil binigyan nila ako ng opportunity to be, okay, part of the business talaga. Part of them, not part of the business. Part of their, you know, part of them. Like, you know, meron kang sense of purpose na talaga doon. So, ang haba na, it's already 14 minutes. I don't know kung itutuloy ko pa dahil for sure maboboard kayo. But here na po, eto na. So, yun lang naman ang storyline ng aking
work, okay, and up to there, pagka nakitaan ka naman ng potential, for sure, they will help you. Kasi ang babait ng mga Kiwi, to be honest, they are really, really nice. They are kind. Hindi katulad ng ibang lahi talaga. Halos hindi mo mararamdaman. You really can't find any fault or any discrimination. Especially when you get to know them, when you build relationship to them as well, you really can't find any fault. They will consider you as one of them. So, yun yung pinaka-the best na kung bakit nagtagal din ang asawa ko dito. And ayaw niyang lumipat sa ibang place dahil marami din siyang nakikitang mga comments, yung mga lumipat. Well, hindi ko naman sinasabi ha. Mga comments lang din, side comments. Yung katulad ng mga ibang relatives namin sa US, may side comments sila na dahil President si Trump ngayon, yun nga, is yung discrimination, it's a bit higher. And even in Australia, medyo yung ibang friend namin yung nakakaranas ng discrimination doon. But anyway, yung last na nilagay ko na eyeliner is my Maybelline Eye Studio. This is one of the things that I need to change as well. So hopefully that one helped. Very easy as long as you have an open work visa or partnership visa and you are an open work visa. Actually, you can find a work na hindi sila namimili ng industry. Like, dun sa husband mo na main ka, na pumasok ka dito dahil sa pagpo-farm. So, pag yung asawa mo, kailangan pag yung nasa visa niya, dapat sa farming lang siya, sa dairy farming lang siya. Or pag butcher yun, dapat sa butchery lang siya. So, base yan dun sa visa na natanggap ng asawa mo. But for partners, madalas na may bigyan nila ng open work visa. Pero, yung mga mahahanap mong job dito is hindi ganun hindi ka doon ka-professional sa Pilipinas na, okay, you're a teacher because you have diploma. Here, hindi gumagana yung diploma mo. Okay, pwede mo siyang ipakita but it's not one of their, it's not one of their requirements for you to get the job. Pero kung gusto mo maging teacher, yung diploma mo, kailangan mo pang ipa-certify, kailangan mo pang pumasok on a certain time sa school para ma-learn yung culture ng pagtuturo nila. So, tinignan ko na rin yan dahil gusto ko sana bumalik sa teaching. But then, it would take a lot of my time. It would take a lot of us, especially kailangan kong pumunta ng city para mag-aral. So, yun na nga po. But anyway, hope this one helps. Gusto ko sana maglinis ng fridge. But, sumakit yung tiyan ko kagabi, as in talagang, I think it's may adenomyosis. So, yun, sumakit yung tiyan ko kagabi, and I don't want to take it too much of an effort. Ang ginagawa ko ngayon, nagtatahi ako ng mga sira-sirang bagay. So, para naman may sense yung day ko. Kahit hindi ako magkikilos ng overly kilos, as long as nagtahi ako, yan, tinahi. Yun yung thing na hindi ko pa na-learn. So, napag-aralan ko siya ngayong araw. So, nagtahi ako dahil itong pagnanahi, hindi talaga sa akin to eh. Si Joey ang nananahi ng mga things namin. But anyway, hopefully that one helped. Just in case you have more question, okay? Just in case you wanted to know more, a little bit more of what we are doing here. Hopefully, nabibigyan ko kayo ng right information kahit storytelling time lang. Okay, but anyway guys, thank you. Hope this one is very an informative video for you. Dun sa nagtanong, thank you. Ayan, taga San Carlos din siya. Hindi ko alam if she wanted me to mention her name, but for privacy issues, hindi ko na rin i-mention. But taga San Carlos din siya. Nakakabigla because when she yung nag-chat kami kagabi, nung madaling araw dito, well actually, bago ako matulog, nag-chat kami is, yun nga, parehas pa na Ilocano yung asawa niya at Ilocano din yung asawa ko. And at the same time, parehas kaming Panggalatok. And halos nagkasabay kami sa school. So, pumasok ako sa school ko ng 2006. Siya naman pumasok sa school, the same school ng 2008. And ang galing lang, nakakatuwa lang. But anyway, okay. Thank you. Ano pa ba ang masasabi ko? Again, stay safe. Again, this is day 26 ng level 4 lockdown. Ngayon din namin malalaman, okay, kung kami ba ay bababa sa level 3 or we're going to stay at level 2. Hopefully, it's gonna be a good news. Either ways, good news pa rin naman because we are still continuing yung
ano ba, yung pinopost ng government na kailangan naming pababain ang numbers or cases or talagang mawala ang cases ng COVID-19. But anyway, guys, thank you sa pag-stay tuned. Okay, stay safe and don't forget to pray for each other. Ano ba nangyayari sa akin? And don't forget to pray for each other. Bye. Thank you, mga inang. Bye. When you get what you